Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa inyo mga airsoft, good afternoon po sa lahat ng ka-airsoft ko from different province. Good afternoon sa lahat ng ka-airsoft ko na ngayon ay gumagampan ng kanilang trabaho dyan sa labas ng ating bansa. Okay? Hello po sa inyo lahat, mga ka-airsoft nating OFW, seaman, caregiver, caretaker, engineer, construction, mason dyan sa lugar ng Saudi Arabia. Hello po sa inyo. Good afternoon po sa lahat ng ka-airsoft natin, doktor, tapos mga attorney, police, mga quick response team, mga risk reduction council. Hello. Ngayon meron tayong bagyong Tino, bagyong Tino, no? So nasalanta na naman ng Visayas. Okay? Cebu, no? Ang Cebu, no? Kumbaga dyan tumama yung baha, no? Grabe mga ka-airsoft. Nakakapanlumo, nakakalungkot yung nangyayari sa atin, no? Yung mga tax natin. Bibili ka ng soft drinks, may tax. Bibili ka ng bigas, may tax. Bibili ka ng candy sa Alphamart, 7-Eleven, or kahit sa pinakamaliit na tindahan, merong tax. Kakain ka sa karinderya, may tax. Yan tax na yan yung mga ninakaw ng ating mga butihin, no? Na mga ninakaw ng mga matatakaw na politiko, no? Okay, yan. Ninakaw ng mga matatakaw na pamilya ng mga corrupt na DPWH. Wala tayong magagawa, no? Nakakaawa ang mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin ngayon sa lugar ng Visayas, sa Bicol, sinalanta sila, no? Nakakaawa. Wala tayong magawa. Okay, ngayon, review. Uy, ano ba yun? Dahan-dahan nalalagas. Pakilagay nga rin sa box lahat. Ngayon, review and unbox tayo mga ka-airsoft, no? Ng unit ng ating mga ka-airsoft from different province. Idaos natin to, no? Ni-request nila to. So, idaos natin sandali para mapagbigyan yung request nila na mai-review and unbox yung unit, no? Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo. Maraming salamat sa pag-antabay ninyo sa ating mga daily vlogs, no? Maraming salamat po. Okay, shout out. Ito, katulad nito, no? Irvin Villanueva of Culasi, Roa City, Capiz. Yan. Katulad nito, dalawa to going Visayas to, no? Then Felix Binghay, Fatima Ubay, Bohol. Okay, katulad nito, no? Going Visayas to. Hindi ko lang alam kung maluwalhating makakarating to ng Visayas. Hindi ko lang alam kung hindi magkakaproblema, no? So, as much as I want, gusto ko makarating kagad to. Kaya lang, mukhang negative, no? Kasi may nangyari na namang kalamidad na ganyan. Siyempre, pag mayroong nangyaring kalamidad, kasunod niyan yung delay. Okay? Pagpasensyahan nyo na kung madidelay to, pero as much as I want, i-delay ko to ng i-delay natin ng isang araw, 2 araw. Ipapaship ko to by the next 2 days. Kasi kung ipapaship ko to ngayon, tapos matatambay to, no? Matatambay to sa mga hub. Mawala. Baka mawala, bossing eh. Or mabasag. Mawala, dalawang bagay yan eh. Mawala, masira, no? Mawala,
dahil pag-interesan, dahil matagal na sa hub, masira dahil nabaha, 'di ba? Ganon. Nabaha, nasalanta, naapakan, no? Bossing, pagpasensyahan niyo na, no? Irvin Villanueva of Colasi, Roa City Capiz, hello. At saka Sir Felix Binghay of Fatima Ubay, Bohol. Again, itong dalawang unit na to going sa lugar ng Visayas, in order to the day before kahapon, no? Kumbaga, kung kahapon, in order to nung isa pang araw, okay? Anong araw na ba ngayon? Sunday, okay? Sunday ng gabi, nag full payment to, itong mga bossing natin na to. Pero dahil nga in-upgrade natin, inayos natin, so nagkaroon ng delay. Okay? So Monday kahapon, Tuesday ngayon, dapat pwede kong ipa-ship ngayon to. Today, pwede kong ipa-ship to. Kaya lang nag-aalangan po ako dahil sa nangyaring ayan na naman, no? Nangyari na naman diyan sa lugar ng Visayas. Yung sa Baguio. Kasi mga ka-airsoft, yan yung mga yan yung mga bagay na hindi natin kontrolado eh. No, yung mga bagyo, yung mga, di ba? Yan, katulad yan, nangyari yan. Pagpasensyaan nyo na ako, hindi ko ipapaship muna to, ha? Ipapaship ko to 2 days from now, or a day from now. Titignan ko yung sitwasyon, hindi ko to ipapaship ngayon, hindi ko rin ipapaship bukas, kasi concern lang po ako sa inyo. Ito na yung unit eh. Ito na yung unit, ready na. Kaya lang, ang concern ko, baka itong unit na to tumambay lang dun sa mismong mga hub. No? Mapag-interesan, mawala, o kaya masira, mabaha, maapakan, masalanta, di ba? Ayaw ko mangyari yun. Ayaw ko sumakit ang ulo mo, ayaw ko rin sumakit ang ulo ko. Pagpasensyaan nyo na, hindi ko to ipapaship ngayon, pero ide-demo, i-review and unbox ko na today. Para din po sa inyo to. Okay? Okay, review and unbox. Unit ng ating airsoft, Irvin Villanueva of Colasi, Roa City Capiz, and Felix Binghay, Fatima Ubay, Bohol. Okay, item going Colasi, Roa City Capiz is the DMR. Ano na naman, grabe na naman ang pagkahilig, grabe na naman ang pagkahumaling ng ating mga ka-airsoft sa mga DMR unit ngayon, no? Natutuwa naman ako kasi talagang appreciated nila, no? Yan, okay na diyan, look. Okay na diyan. No? Na-appreciate nila yung mga ganitong unit, no? Pero sadyang iba-iba talaga ang mga gusto ng ka-airsoft, no? Alam niyo yon, minsan gusto nila mga micro CQB. Minsan naman mga long barrel. Katulad ngayon gusto naman mga DMR, no? Talagang sadyang iba yung taste ng ating ka-airsoft. Base na rin sa iba't iba kasi ang lokasyon. Okay? Ibig ko sabihin, merong mga ka-airsoft natin na tawid dagat, ayan, sa lugar ng Visayas, Mindanao, palibasa napakalaki ng mga playground nila, palibasa napakalaki ng mga pinaglalaruan nila, mas gusto nila yung mahaba. Diba? Then, palibasa dito sa Manila, and some part of Manila na nearby Manila, palibasa masisikip na, maliliit na yung mga venue, gusto nila may iksi, no? Tama naman yon mga ka-airsoft, no? Alanganin kasi na mag-unit ka ng ganito kahaba doon sa lugar na maliit. O, di ba? Halimbawa, yung lugar, sabihin na natin yung venue, maliit lang. Huwag ka nang gagamit ng ganito kahaba, di ba?
hindi ka mag-e-enjoy. Hindi mo ma-maneuver, hindi mo ma-e-enjoy. Pero kung nasa malaking lugar ka, jungle, rice field, ay nako po, talagang sakto-sakto yung ganito kahaba, no? Okay, then itong unit na to, kung mapapansin nyo, kakaiba. Very unique. Bakit? Nakikita nyo naman. Not the ordinary rifle na makikita nyo sa pang-araw-araw. Okay? Ito ay isang full metal M-Lock rifle. Okay? Powered by M4 carbine. Upgraded na po using a DMR setup. DMR. Kita nyo ang haba, di ba? Talagang ang haba. Actually, pwede pang lumakas to, pwede pang humaba to kung i-extend nyo to ng inner barrel at saka lalagyan nyo ng suppressor. Talagang DMR ang datingan yan. Di ba? Then, makikita nyo yung scope niya is long telescopic, which is talagang fit na fit para sa kanya. Di ba? Okay. Itong unit na to is a full metal unit. Ang ganda-ganda niya. Camouflage. Di ba? Camo. Pero kailangan, kung ang unit mo full metal, ingatan mo. Bakit? Prone sa pagkakaroon ng gas-gas. Itong camouflage na to, napakalupit nito. Hindi madaling, pero hindi madaling gawin to. No? This is a customized unit. Hindi madaling gawin to. Kaya kung sakasakaling, halimbawa, magkagaroon ng gas-gas to, utya, sayang. Kakahinayang, no? Pero still, napakaganda nitong mga ganitong unit, no? Kaya ako, sinasabi ko sa inyo palagi, pag ganito ang unit nyo, dapat maalaga ka. Okay? Wag mong papabayaan. Halimbawa, nabasa. After mo maglaro, punasan mo. Halimbawa, pawis ka. After mo maglaro, punasan mo siya. Kasi, masisira siya. Believe me mga airsoft, no? Isang magiging pagkasira nito is yung kapabayaan natin. Isang magiging pagkapangit nito is kung pabaya ka, no? Hindi ka maingat. Ha? Sa mga vlog ko, lagi kong sinasabi, wag na wag ninyong papabayaan yung unit ninyo. Wag na wag ninyong hindi lalagyan yung unit ninyo ng silicone oil. Diba? Lagi kong binibili niyan, wag na wag. Pero meron pa rin tayo mga ka-airsoft na pinagsasawalang bahala yung silicone oil. Anong nangyayari? Nasisira yung unit natin. Mga ka-airsoft, ganito lang. Simple lang naman eh. Di ba pag bumili ka ng sasakyan o kaya motor, di ba nilalagyan mo siya ng gas? Bukod sa nilalagay mong gas, di ba nilalagyan mo siya ng gear oil? 'Di ba? Bukod sa gas, 'di ba sinisigurado mong meron siyang engine oil, 'di ba? Hindi pwedeng puro ka lang gas, puro ka lang diesel na karga doon sa unit mo. Kailangan sinisigurado mong merong transmission oil, merong gear oil, merong engine oil, 'di ba? Ganon din sa unit natin. Nire-refillan, ganon din sa airsoft natin. Nire-refillan natin siya ng green gas para mag-power siya, di ba? Ngayon, hindi enough yung green gas lang. Kailangan, sinisigurado mo rin na meron siyang silicone oil, may lubricating oil, bawat parts, bawat object na gumagalaw dun sa unit. Without the presence of oil, patay tayo. Magagasgas agad siya. Okay? Pakita ko lang, look, pasuyo yung paparepair. Ayan. Yan. Dinala kasi kanina yan, nak. Nak, yung mga pistol, i-ready mo rito. Ito, pakita ko lang mga ka-airsoft. This is an SRC MK1. Napakaganda nitong unit na to. Okay? Si Binatog. Gusto niya? Sige, bili ka. Ayan. Napakaganda nitong unit na to mga ka-airsoft kasi ang loob dito, ayan, full steel din. Ayan. Full steel yan yung hammer assembly niya. Pati yung disconnector niya, full steel.
Kaya lang, dahil hindi ayan no? Oh, dahil hindi naalagaan sa silicone oil ng ating ka-airsoft, ayan ang nangyari, lumambot siya, ay umano siya, napudpod. Sayang, no? Ayan, kung mapapansin nyo ito, normal na pag ito ibinaba, tataas yung disconnector. Itong part na to, yung disconnector, came from the word itself, disconnector. Disconnect. Okay? Without this, yung unit mo magra-rapid fire. Papapapapapapa. Pag kinasa mo, ay pag nilagay mo yung magazine, tapos kinasa mo, papapapapapapapa, dire-diretso magra-rapid yan, kahit without pressing this. The trigger. Okay? Ngayon, ang silbi ng disconnector is to disconnect. Okay? Para yung unit mo, patid-patid yung putok. Pak! 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 Yun ang silbi ng isang disconnector. Okay? Ngayon, without the disconnector, yung unit mo, wala na magdi-disconnect. Dire-diretso yun. Papapapapapapap. Diba? Yan. Ngayon, bakit nasisira yan? Okay? Kaya nasisira yan, unang-una, hindi marunong yung gumagamit. Number 1, ito makinig kayo. Ano yan? Yung kay Enrique. Dinala na? Siya nagdala? Lalamog. Sige, lagay mo dyan. Ito. Hindi marunong yung gumagamit. Number 1, ha? Ganito yan. Kung bakit nasisira yan, yung gumagamit, hindi marunong. Hindi niya firmly press yung beaver tail. Pag hindi mo press firmly yung beaver tail, ang tendency, sumasabit yung disconnector every time na pinepress mo yung trigger. Kumakayod, gumagasgas hanggang sa dumating sa puntong mabitak or maupod na siya. Okay? Kailangan, kung ang unit mo is a 2011 or 1911, firmly na pe-press mo yung beaver. Okay, parang ganito. Ito. Without pressing the beaver, puputok. Pero kung konting press mo lang, persado yan. Pero puputok. Pero persado. Okay? Ulitin natin. Without pressing the beaver, hindi siya puputok. Ngayon, kung ito, konting press lang ang ginawa mo, puputok siya pero persado. Pero kung firmly talagang naipiga mo yan, walang sabit, walang ganit, puputok. Yun. Ganun yan. Ngayon, dalawa ang kinakasira ng hammer assembly at saka ng disconnector. Number 1, hindi mo firmly na ipe-press to. Okay? Number 2, totally hindi ka nagsisilicone oil or lack of proper lubricant doon sa unit. As I check tong unit, actually binili sa amin to. As I check the unit, tuyong tuyo sa oil. Tuyong-tuyo siya. Okay? As I inspect the unit, maraming kapabayaan na nagawa sa kanya. Nasira rin nila yung safe napabayaan. Hindi siguro hindi Mga bata yata gumagamit. Siguro bata ang gumagamit. Siguro pag bata ang gumagamit, kasi hindi naman sinabi ni San na bata ang gagamit Hindi ako magre-recommenda ng 2011. Nakakahinayang. Ayan mga karso po. Ayan, di ba? Normally dapat pag ibinababa mo to, kakawit yan Ayun, sa kanya hindi dapat hindi natin maigaganyan niya, malalaro yan, di ba? Kaya lang, ayun nga. Wala, no? So, let's see what we can do. Tapos, tignan nyo yung magazine. Tignan nyo yung magazine. Unang-una, binababaran ng bala. Okay, Pangalawa, wala na yung base pad. Di ba?
Yan ang mga ano, medyo may kapabayaan na nangyari rin sa unit. Let's see, tignan ko lang, no? Okay, anyway, no? Ayun. Alagaan ninyo yung unit nyo, sayang. Okay, unit natin Airsoft, Irvin Villanueva, Kulasi, Ross City, Capiz. Hello, bossing! Okay, next unit natin. Unit natin is Felix Binghay of Fatima, Ubay, Bohol. Okay, ito yung unit niya. The 2011 High Kappa from the Rex family. Napakaganda. 4.3 edition. Napakasarap gamitin. Okay? This unit, papakita ko sa inyo Okay. This unit is a standard unit only. Hindi siya naka-upgrade. Okay? Hindi siya naka-fix outer barrel. Hindi rin naka-fine tuning. Hindi rin naka-trigger job. Syempre, wala akong magagawa. Request ng ating bossing yun. Pakita natin. Ayan. Tingnan nyo yung barrel. Ayan. Siguro naririnig naman, no? Siguro naririnig, no? Ayan. Yan yung barrel. Hindi siya naka-fix outer barrel, ha? Ito yung unit na upgraded natin. Okay? Ayan. Upgraded to. Hindi kumakalog. Ayan, no? Ayan. Diba? Wala siyang kalog. Yung unit na hindi upgraded, hindi to upgraded. Ito upgraded. Ito yung upgraded. Hindi kumakalog. Yung barrel, ayan hindi kumakalog. Pero yung hindi upgraded, ayan kumakalog, ha? Ayan Ayan, kumakalog. Okay? Yung hindi upgraded, ay, kumakalog. Yung upgraded, hindi kumakalog. Okay? Ayan. Nasa sa iyo, bossing. Ako, hanggat maaari, ayaw ko sanang kuhanin nyo yung unit na hindi upgraded. Kasi, unang-una, taga-Bohol ka, bossing. No? Ang layo mo sa akin. Kung sakasakali lang, no? Wag naman sanang ipag-adya. Kung sakasakali na yung unit mo masira, ang layo ng panggagalingan, Bohol. Di ba? Wala po akong magagawa kung yun. Wala akong magagawa dahil may upgraded naman. Kaya lang, ayaw mo yung upgraded. Kayo po ang bahala, no? Pero habang nandito yung unit, meron ka pang 2 days. Habang nandito yung unit, kung gusto mong ipa-upgrade or gusto mong palitan natin ng upgraded unit, bossing, kontakin mo kagad kami. Mas malugod akong susunod doon sa request mo na palitan siya. Okay? Kasi hanggat maaari, ayaw kong iserve yung unit na hindi upgraded. Malayo po kayo, no? Malayo po kayo. Ayaw ko magka-problema tayo bandang huli. Ayaw ko rin sisihin mo kami bandang huli. Ayaw kong magalit ka sa akin bandang huli. Okay? Pero, ito yung unit mo, i-demonstrate part ko. Unit na ating Airsoft, Felix Binghay, Fatima, Ubay, Bohol. Hello! Nawala. Okay, let's begin. Magazine, lagyan natin ng silicone oil. Okay? Magazine, lagyan natin ng silicone oil. Press the valve, then spray. Okay. Huwag na huwag kakalimutan sa silicone oil. Sayang yung unit. Wala ko. Ayun, sayang yung unit. Tsaka mapapadali yung buhay ng unit. Then, spray din dito sa baba. Siguro, grabe. Ayan, pakita natin. Mga karso po, ito yung nangyari sa Visayas. Pakita ko lang sa inyo, ha. Ayan, Kailan lang nag-ano tayo rito, no? Nagpa-shipping, no? Grabe, mga karasam, nakakapanlumo. Second floor ng bahay yan, ha. Tignan nyo yung garahe nila, yung bubong, first floor, nakalubog. Tignan nyo yung sasakyan, no?
Grabe, ano ba naman to nangyayari sa atin? Grabe, nakakaano mga karsop, nakakapanlumo, di ba? Ano yan, back to zero ka na naman. Yung, putya, yung pinag-ipunan mo, di ba? Mga karsop, naawa ako sa mga kababayan natin. Grabe, Liloan, Cebu. Kailan lang nagpa-shipping kami rito, 2 pistol. Grabe. Wala na ibang update. Ngayon lang yun. Grabe to. Yan po ba? Yung maliit? Tsaka yung bakit sa taas? Grabe, no? Ay, salamat to sa kaibigan nating nagbibinatog. Everyday, bumibili kami. Ngayon, binigyan niya ako ng free. Hanggat maaari, ayaw ko sana eh. Ayaw ko sanang free. Gusto ko bayaran. Kaya lang, alam mo yung pagnanais ng tao na mabigyan ka. Diba? Halagang 20 pesos to. Pero gusto ko sana bayaran. Kaya lang, ipinilit niya eh. Big man, wag na kahit yung bumibili kasi kami everyday doon ng ilang piraso. Sa mga trabaho. Pag may mga trabador kami, mga nasa 10. Pag ordinary days, walang trabador, mga 6, 5. Pwede sa aso yan. Huwag naman. Hindi. Mabigat sa tiyan. Mabigat. Mais, no? Pwede yun. Puti. Anong klase ba mais to? Puti. Wala nabibili nito? Meron. Sa palengke? Hmm. Kaya, pero muscle to eh. Lalaki muscle nila rito. Bully yung atin eh. Pwede to. No, tapos masabaw pa to, makrema, no? Minsan, anin mo sila nito. Maraming salamat, no? Doon sa kaibigan kong nagbebenta ng binatog. Sarap to. No? Man natin, no? Grabe, oh. Saka mo. Matamis. Ay, soft drinks. Ay, ano? Soft drinks. Tubig. Matamis. Grabe. Sarap, masarap. Salamat sa iyo, kaibigan. Ha? Tapos ka na. Mamaya kainin natin yun. Hindi ako plastic, ha? Pag sinabi ko masarap, masarap talaga. Okay? So, may silicone oil na. Kasa, yung unit, ilak manually. Silicone oil pa rin sa slide stopper. Silicone oil pa rin sa nozzle. Okay mga ka-airsoft, before I proceed, baka naman, yung kung hindi naman napakalaking abala sa inyo, baka kung pwede, like, i-share ninyo yung post natin. Okay? Para naman dumami tayo sa ating community. Marami yung makabalita ng mga maayos, magagandang unit natin, di ba? From there, isa ka sa magiging kasangkapan para masabing napakaganda. Di ba? Napakaganda na magkaroon ng isang airsoft. Okay? So, wala tayo ng gas. Ang gas na gagamitin natin mga airsoft is 12 kg only. Huwag tayong gagamit ng 14 kg kasi hindi suportado, hindi kakayanin ng unit. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Enough na yan para sa isang puno. Hatakin to pababa, then place your other thumb here, then lagyan natin ng bala. Video. Pakilinis yung camera, siguraduhin na walang dumi, walang mantika, para malinaw. Ano ba yun? Meron na. Hindi. Other angle naman tayo, ha? Okay? Mga airsoft, this is the 4.3 from the Rex family. Pasok. Release. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Pakalupit na unit, napakaganda. Kaya lang,
itong unit na to, tulad nga ng sabi ko sa inyo, is not the upgraded version. Okay? Hindi siya upgraded version, so ordinary unit lang siya. Okay? Lucas, sa akin, sabi ko mga pistola. Ayun. Yun. Subas? Basta. Oo. Pero wag yung mga special. Okay, ayan. Pakaganda ng unit, bossing. Ready for packing and ready for shipping. Again, pakishare po yung live video mga Airsoft. Tapos yung mga kababayan natin na nasa lantana naman. Nakakapanlumo. Hindi maalis sa isip ko. Laging dumadaan sa isip ko. Back to zero na naman. Di ba? Wala tayong magagawa eh. Yung kalamidad, kasama na talaga ng buhay natin yan eh. Tapos, yun lang ang masakit. Wala sana tayo sa sitwasyon na yan eh, ng mga kalamidad. Kung wala yung mga kurap, no? Kung wala yung mga kurap. Anyway, yung unit, bago itabi, punasan, alisin yung excess oil. Yung unit, bago itabi, siguraduhin walang laman. Yung unit, bago itabi, siguraduhin walang gas. Pasingawin. Okay? Unit, going, Fatima, Ubay, Bohol, Felix, Binghay. Ready for packing and syempre ready for shipping. Okay mga Airsoft, and now for the main event of this live. Hello po sa kaibigan natin, Redimer de los Santos. Hello sa'yo, bossing! Sabi ng ating ka-Airsoft, advisor, friend from Alaska. Good afternoon to all staff of Big Man Hobby Shop. Ayan, bahan na naman ako na. Good afternoon to all staff of Big Man Hobby Shop. Okay, Visayas region, stay strong. Praying for all people to be safe. Kakataba ng puso. Sir Polo Rodney Mojica, maraming salamat. At kahit nasa malayo ka at kahit hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng ating mga kababayan, kahit papaano, moral support, spiritual support, sumusuporta ka. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. No? Hindi ka talaga isang ordinaryong tao na plastic. Talagang totoong tao to, Sir Polo Rodney Mojica. 2 thumbs up, kasama pati paa. Grabe, napakabuting tao nito, no? So, biruin mo, ako tutusin, wala na dapat siyang pakialam sa mga kababayan niya. Ganda ng buhay niya sa Alaska, komportable. Pero, kita mo, sarap, no? Sana lahat ganyan. Extension mo na lang. Sana lahat, willing ganyan, no? Mga kababayan, kundi rin lang naman napakalaking abala sa inyong kahit mga 5 seconds or 10 seconds ng buhay natin. Pagdasal natin yung mga nasa lanta. Ayun. Kakaawa. Ayan mga kaerso po, tingnan nyo. Oh, di ba? Tingnan nyo naman yung pangyayari na yan, no? Dali, maglolobat na. Ayan, no? Mga kaerso po, nakakaiyak, na, di ba? Ayan, no? Looking for rescue, sabi ASAP. Ayan, no? Grabe, tingnan nyo, bubong na yan, ha? Mga kaerso po, bubong na ng second floor ng bahay nila. Hala. Ay, shout out. Grabe, Kotkot, Liloan, Cebu. Kawawa yung mga kababayan natin. Ano ba naman yan? Magpapasko. Grabe, habang yung mga nangurakot, no? Ang sarap ng buhay, grabe. Patugtugin mo nga, upuan. May copyright yun? Grabe. Kahit seconds lang? Saan? Han. Sikat ng glass. Aka na cellphone. 11. Sorry. Ano May yung upuan, ha? Upuan kayo po na nakaupo, di ba? Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking... Wag na, baka makapiright po siya. Ma-take down pa yung video natin. Pero... Sa summer naman.
Grabe, nakakahiya. Ay, ano ba yan? Bagyong Tinyo? Ganyan ba siya kalakas? Oo, sa ano Dito nga, sa atin hindi, no? ulan-ulan lang. Ayun, pakita mo. Oh. Grabe, mga ka-airsoft, oh. Summer, oh. Lakas. Grabe, oh. Grabe, signal number 4. Ha? Gusto mo? Binatag? Ah. Wala ka pa eh. Hindi ako na. Nakakaawa yung mga kababayan natin, pero wala tayong magagawa. Okay. Ang hirap pala nagla-live ng umumuya. Ba't kasi ako sumubo? Ubusin ko lang. Inom lang kaya to. Okay. Tulad na sabi ko, this is a DMR. Okay? Yan sa baka yan. Cebu. Grabe. Grabe. Kakaawa. Tignan mo yung mga pundar nilang sasakyan, no? Kaya, ay yung aso. Buti hindi ka nalunod. Stress yan, yung aso na ganyan. Tama. Grabe. Okay. Tama. Hindi tuloy lumalabas yung adrenaline ko. Yung alam mo yung mood ko. Nanlalata ako nung nakakapanlata. Kaya ang dami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ha? Mga airsoft, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Salamat sa Diyos. Diba? Salamat sa Diyos. Okay, anyway. This unit is a DMR. What is good and special about this? MLOC. Alam nyo naman, isa sa paborito ko ang mga MLOC. Bakit? Kayang-kayang sakmalin. Okay, hindi katulad ng mga quad rail, hindi siya soft hawakan, matalim. Kasi nga apat yung rail eh. Pero mga MLOC, ayan, tingnan nyo, nagpapang-abot yung daliri ko, nag-overlap. So, di ba? Kayang-kaya. Okay? Ngayon, pero dahil DMR to, hindi mo to pwedeng sasakmalin palagi. Ngawit ka nito, ang bigat nito. Kailangan to is my bipod. Ngayon, dahil wala namang rail para paglalagyan ng bipod, naglalagay tayo. So, ito, magpalagay man yung bossing natin or hindi, lalagyan ko na rito ng bipod, ay ng rail. Para kung sakaling on the future, plano niya maglagay ng bipod, hindi na siya mamro-problema. Bakit ayaw ko mamroblema yung airsoft natin? Taga Kulasi, Rojas City, Capiz. Ang layo. O, di ba? Dito sa Bigman, ganyan tayo mga airsoft, no? Advanced thinker tayo. O, someday, dapat kasi to merong bipod. Someday, lalagyan to nung ka-airsoft natin. Maybe not now, pero ang sigurado, lalagyan niya to balang araw. No? Lagyan na natin. O, di ba? Lagyan na natin. O, lalagyan natin yan. Huwag kayong mag-alala. Okay? Lalagyan natin, free lang yun. Free of charge yun. Walang charge yun. Okay? Ngayon, to. Na, yung ka-airsoft natin, hindi ko sure kung matanda or bata. Kung matanda, kung matanda, walang kaso. Yung matanda kasi, alam gamitin to. Talagang ililiyad niya yung mukha niya. Ngayon, yung mga bata kasi medyo masiselan, maaarte. Ayaw nilang ibinababa yung ulo nila. Gusto nila, nasa poise pa rin sila. Diretso. Kaya ang nilagay nating mounting ng scope is high-rise, matangkad. Okay?
matangkad nilagay natin para kung sakasakali, ano siya, pwede sa matanda, pwede sa bata. Okay? Ngayon, ang upgrade na susunod dito is suppressor and inner barrel. So far, naka-upgrade na yung hop-up rubber at saka yung spring nito. Naka-shims na rin to, no? Maayos na yung setup niya. So, inner barrel na lang, hop-up rubber, and kasi kailangan to, mas maganda to pag premium hop-up rubber. Hop-up chamber, no need. Inner barrel and hop-up rubber, yun na lang. Sarap na nito. Okay? Pero ganoon pa rin, tignan natin FPS niya. Nang magkaalaman, di ba? Siyempre, mas maganda, ma-check natin. Ngayon, lagay tayo ng 0.20 grams na bala, siyempre, pang chrono. Okay? Sandali lang, mga airsoft. Huwag kayong mawawala. Nawala ako sa camera, pero nandito lang ako sa mga gilid-gilid. Okay, no? Okay. This is the magazine. Buhusan natin ng bala. Okay, after na mabuhusan ng bala, napuno, ilak. Okay. Ngayon, lagyan natin ng, kamot natin konti. Lagyan natin ng konti 0.20 grams. Ayan, no? Nakalagay, 0.20 pang chrono. Okay, yeah. Okay. Okay ngayon, huwag na natin sobrahan. Ilang putok lang naman ang chrono natin, no? Sana matino yung pang chrono natin, ha? Okay? Then, kamot type. Again, sinasabi ko palagi, ang kamot natin, 2 types, no? Isang standard na kamot, na winding, isang full winding. Full winding, yun yung sagad, okay? Ibig sabihin, kung 300 rounds, 300, ipipila na niya. Yung standard na kamot, every 30 rounds lang yun. Okay? Ayan, ha? Hindi ko pinulo winding. Okay? Meron kasing downside ng full winding, mga airsoft. Hindi siya pwedeng, lukas. Hindi papakawalan, no? Pag nag-full winding ka, natapos ka na maglaro, siguraduhin mong pakakawalan mo. Okay? So, this is the unit. Fully adjustable. Pwedeng mahaba, pwedeng sakto lang. Okay? Ngayon, para maglagay natin ng bala, ay ang battery dito sa butt strap. Ang battery, hindi pwedeng, number 1, Madedrain. hindi pwedeng madedrain. 1 full charge is equivalent to 10 magazine. 10 magazine. Okay. Ilang oras i-charge to, Lucas? 2 hours. 2 hours. Pag 2 hours na puno, good. Pag hindi na puno, within 2 hours, anong gagawin? Bunutin, tas i-resume. Ayan. Bunutin muna, pagpahingahin, tapos i-resume. Okay? Pag i-charge ang battery, dapat ba nandito sa loob ng bat or dapat nakapatong nasa malamig na lugar? Nasa malamig na Nasa malamig na lugar. Okay? Yan. Yung battery ba natin nag-o-overcharge? Nag-overcharge. Nag-o-overcharge. Kaya ingatan natin, kailangan orasan din natin ng 2 hours. Pero dahil magandang klase yung charger na ibibigay ko, hindi na siya mag-overcharge. Magka-cut off siya. Okay? So, saan nilalagay ang battery, Lucas? Sa butt stock. Butt stock. Papasok, ilalabas. Papasok. Ay, papasok. Okay. Okay. Ngayon, ipa-plug natin. Medyo mahirap, ha? Okay. Ngayon, ba't gumamit eh? So, balik natin to. Butt stock para gwapo. Diba? Siyempre, gusto mo nga, gwapo yung unit. Paano kaya yung kailan ba yung Boss Iron Man, no? Kutya. Mindanao yan eh. Okay, Mindanao. Okay, so ngayon, chrono natin mga cars. Pa? Kunin natin na, Okay, sige. Lucas! Magazine, tama? Ipapasok, make sure na May maririnig kang nag-clicking sounds. clicking sound at saka make sure na hindi siya Malalaglag. malalaglag. Okay. Yung bang rifle, pag nilagyan na ng battery,
at saka magazine, good to go na ba? Good to go. Kailangan pa bang ikakasa? Hindi. Hindi na. Okay. Hindi na kailangan ikasa, mga ka-airsoft, ha? Kasi, good to go na yan. Pag kinasa mo, walang... Ano ba yung nandito? Gearbox. Gearbox. Pag ito kinasa, kailan lang ba kinakasa to? Tuwing magme-maintenance. Maintenance. Halimbawa, mag-a-adjust ng half-up chamber. Okay, nandito located yon. Kaya, pag nagpuputok ka na, huwag ka nagmamalakoko, Martin. Huwag ka na nagkakasakasan ganon kasi delikado to. Okay? Ngayon, ito ba dapat, Lucas, nakasara or nakabukas? Nakasara. Dapat nakasara. Sara na lang natin. Kasi bakit dapat nakasara? Kasi sensitive yung half-up chamber sa, ano? Sa alikabok. Sa alikabok, sa dumi, sa tubig, sa basa, sa buhangin, sa lupa. Di ba? Halimbawa, nakabukas to, nadapa ka, nalubog siya sa baha, papasukin ng mga dumi-dumi yun. Masisira yung half-up chamber mo. Okay? Ayun. Yun yung mga bagay na dapat ninyo malaman. Di ba? Ngayon, Lucas, anong tawag dito? Selector ng firing mode. Selector ng firing mode. Dapat lagi nasa full auto ba? Hindi. Saan dapat? Nakasave. Dapat nakasave. Ayun. Ayan. Save, single fire, 12 o'clock, rapid fire, 3 o'clock. Okay? Ayan. Save natin, 9 o'clock. Kailan natin dapat ilalagay sa single fire? Pag ready ka na. Pag ready ka ng pumutok. Diba? Pero kung halimbawa nakatambay ka lang muna, kailangan ba naka-rapid fire? Naka-single fire? Kailangan nakasave. Nakasave. Okay. Ngayon, tama bang itututok ko to sa iyo, Lucas? Itututok ko sa mga tropa mo, sa kaibigan mo? Hindi. Mali. Mali yun. Pag bubuhatin mo yung unit mo, dapat laging Nakasave. nakasave at saka saan naka-point? Sa baba. Sa baba. Nakayuko. Okay? Huwag mong bubuhatin ng ganyan. Ayan, medyo nakakatakot, di ba? Ay, tignan mo, di ba nakakailang? Nakakailang kasi pag matututukan ka niyan. Di ba? Ayun, kahit, Ma'am Sally, Ay, di ba? Ayan, masakit yan. Ayan, tingnan mo, puputukan ko, Nakakailang. Hindi mo pwede itutok to. Okay? Ayan ba? Kaya sa'yo, tutok ko sa camera. Ayan, medyo nakakailang, di ba? Camera na lang yan, di ba? Ayan. Okay. Ngayon, Lucas, ito ikaw, base sa'yo, base sa training ko sa'yo, anong mas maganda? Yung buttstock, naka-compact, or naka-fully extend? Naka-compact. Naka-compact. Bakit? Para mas madali yung makatingin sa site. Dahil naka-focus ka, di ba? Kasi, pag naka-compact, naka-focus ka doon sa site. Ngayon, pag ito fully extend, ang tendency, ang layo ng mata mo sa site. Konting galaw lang ng unit mo, especially DMR mabigat, mawawala ka sa focus. Okay? Ngayon, chrono natin, tignan natin, in-upgrade natin, single fire. Wala? Wala. 513. 513. Okay? Napakalakas na yan. Napakasakit yan. 513. Okay? Firing! 511. 511. Firing! 512. Okay. 512. Okay. Camera. Videoan ko lang to mga Carsoft. No? Ang sarap kasi nitong upgrade na to eh. Dali. Okay, mga Carsoft, 512 FPS. Grabe yan, Yan. 512 FPS ang inabot ng upgrade ng ating customized rifle na DMR. Napakalupit, napakasarap. Sigurado mag-e-enjoy. 512 FPS. Try pa nga natin, baka naman ano lang. Baka naman nasa mid lang. Firing. Pakita mo sa kanya.
511. 511. Firing. 509. 511 ulit. Okay. Oh, napakasarap. Stable siya, 500 plus FPS. Okay? Sarap. Firing tayo. Firing! Baba eh. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Yung, ewan ko lang kung napapansin nyo ha. Dahil nga, DMR siya. So, ang trabaho niya is to snipe. Para siyang sniper. Since DMR siya, since sniper siya, hindi niya kailangan na mataas na rate of fire. Kung napapansin niyo yung rate of fire niya, kung naririnig nyo, tatatatatak, medyo mabagal. Kasi, nagbaba tayo ng rate of fire. Nagtaas tayo ng FPS. Okay? Sa pagtaas ng FPS, ang pagbaba ng rate of fire. Ang pagbaba ng rate of fire is makakatulong dun sa unit. Okay? Ngayon, pag bumaba ang FPS, magtataas tayo ng rate of fire. Okay? Yun. Baliktad yun. Hindi pwedeng mataas ang rate of fire, mataas ang FPS. Hindi pwede yun. Okay? Warak yung unit pag ganon. Kung mataas ang FPS mo, bawasan mo yung rate of fire mo. Okay? Ngayon, kung mataas naman yung rate of fire mo, bawasan mo yung FPS mo. Okay? Sa pagtaas ng rate of fire, ang pagbaba ng FPS. FPS, yun yung hapdi, yun yung lakas. Okay? Ngayon, sa pagbaba ng rate of fire, ang pagtaas ng FPS. Vice versa, magkabaliktad. Kasi itong setup na to, hindi na to assault rifle. DMR rifle na po ito. Kaya, mababa yung rate of fire, mataas ang FPS. Rate of fire. Single fire. Mahapde yung biruin mo yung 500 plus FPS tatama sa'yo. Ang sakit nun. Meron pa tayong coke in can para maipakita lang natin kung ano yung kayang warakin ng 500 FPS. Kaya to? May, matigas yun. Tsaka baka sumabog, no? Baka kumalat, no? Ano, boss? Saan? Wag! Sasabog yun. To talaga. Baso. Gusto ko eh. Tsaka gusto ko makita yung accuracy niya eh. No? Tumingin ka na pwede ng yung pwede nating barilin. Ako. Tingin lang ako mga kausap ha. Tingin lang ako na pwede yung barilin. Bukan nilagayan ng bala yung bote. Wala akong makita. Pero ito, papakita natin. Ha? Kuya Al. Sino? Ayan, mineral water. Okay, bago to.
Ngayon, tignan lang natin kung ito, kasi may nagtatanong kung kaya bang butasin to. Actually, kahit ako hindi ko sigurado. Pero tignan natin, malay mo kaya, okay? Saan natin pwede ipatong to? Babaan natin yung camera natin. Dito tayo sa safety na lugar. Okay? So, sige, babaan mo yung camera natin na. Tapat mo rito. Yan. Release mo. Dali ha. Set natin yung camera mga ka-airsoft ha. Yan. Okay. Ayan. Pakita lang natin. Ayan. Ayan ha. Tignan natin. Ayan. Ayan pala. Nasusong pala eh. Galing talaga ni Lucas no. Ayan. Dito pa rin ako sa dati kong pwesto mga ka-airsoft ha. This is mga 2 meters, no? Ayan, pakita lang natin. Uy. Okay, yan ha. Pepwesto ako rito, 2 meters. Tignan natin kung kaya niyang butasin to. Yan. Kaya lang, ang gamit natin na bala is 0.25 lang. Sige, pero sige, okay na rin yan. Ha? Ayan, sige, lalayo na ako. Dito ako sa pwesto ko, dito ako sa lamesa ko, ha. Tignan natin mga ka-airsoft kung kaya niyang butasin to. Saan na ba? Saan na? Parang lobat, look. Butas na. Ay, butas na. Ayan na. Butas na. Sumisirit na ba? Oo, yun. Tapat mo dito. Sige, hindi, pakita mo. Baba mo lang. Baba mo lang. Baba mo lang. Ayan, ayarap mo yan. Pero lobat yung rifle ko, ha? Oo, nakita mo ang lata. Penga kung battery bago. Dali mga airsoft, palit tayong battery, lobat. Ng ulam. Lakas ng ulan mga airsoft, mga kababayan natin, kapit lang. Okay, try natin ha. Okay. Pero butas na siya mga airsoft eh. Ayan o. Sana. Tingnan mo. Narok mo. Look. Sa kunin nyo. Sige dyan. Alin si may target. Ayan. Ayun o, nasa loob yung bibis o. Oo. Hawakan mo siya. Yan. Nakikita ba yung sumisirit? Hindi. Oh, ayan oh. Just nga natin. Nasa loob na yung bibis eh. Yan o. Rapid fire. Ouch. Sakit. Tama na. Kaya, no? So, kung mineral water, napaka niyan, kumbaga napaka kunat, no? Kakayanin naman niya. Okay? Grabe, lakas ng ulan mga airsoft. Okay na yan. Okay, no? Ayun, kayang-kaya naman niya. Kaya wala tayong dapat ikakaba, wala tayong dapat problemahin kasi suportado at kayang-kaya na sigurado mag-i-enjoy syempre, ang bawat airsoft natin. Okay? Mga airsoft, every time matatapos maglaro, always remove the magazine. Then, clear the chamber. Then, rest the spring. Lagay natin sa rapid fire. Press 1 second. Then, single fire. Then, put it back to safe. Okay? So, unit ang ating airsoft. Going. Kulasi. Roa City Capiz, Irvin Villanueva. Bossing, tulad ng sinabi ko, i-delay ko po yung shipping nito. Hindi ko po ipapaship muna. Siguro 2 days from now, saka ko ipapaship itong dalawang unit na to.
ayaw ko lang na malagay sa alanganin yung unit nyo. Okay? Ayaw kong tumambay sa habto ng matagal. Ayaw kong tumambay sa kung saan man itong unit na to, no? Baka masira, baka mabaha, masalanta. Okay? Mga Carsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, syempre po, hatid sa inyo ng inyong likod. Kid, big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat, may pero pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Okay, thank you po. Sa lahat naman nag-share ng ating live video, maraming salamat po sa inyo. Malaking utang ng loob po sa inyo yan. Sa mga hindi po nag-share, pa-share po ng live video. Thank you.